Si Justin Elizabeth Abshire ay pinanganak noong February 6, 1979 sa Minneapolis, Minnesota. Siya ay nag-high school sa Charlottesville, Virginia at nagtapos ng kanyang undergraduate studies sa James Madison University. At kakasimula pa lamang niya ng kanyang graduate work ng elementary education sa University of Virginia noong nangyaring insidente. Noong November 3, 2006, bandang 1:57 ng madaling araw, nakatanggap ng tawag ang 911 Emergency Call Center sa isang natatarantang lalaki na nagngangalang Eric Abshire. Inireport niya na ang kanyang asawa na si Justin ay nakahandusay na sa kalsada dahil ito ay sinagasaan ng isang sasakyan. Ayon kay Eric, tumakas ang driver ng sasakyan matapos niyang mabangga ang kanyang asawa. Hawak-hawak ni Eric ang katawan ng kanyang duguang asawa nang dumating ang mga pulis. Umiiyak, di mapakali at nagsisisigaw pa si Eric. Hindi siya makapaniwala na nangyari yon sa kanyang asawa. Matapos na masuri ng mga pulis, ayon sa kanila si Justin ay namatay dahil sa matinding mga pinsala. Nakita ng mga pulis na brutal ang nangyari kay Justin, pero may napansin sila na kakaibang detalye na kumuha ng kanilang atensyon. Bakit nandoon si Eric sa pinangyarihan ng krimen at hindi nasaktan o walang nangyari sa kanya? Samantalang matindi naman ang sinapit ng kanyang asawa. Pinilit ni Eric na isalaysay ang bawat detalye ng malagim na gabing yon sa mga pulis. Tuyo ang labi at paos pa ang boses ni Eric habang sinusubukan niyang ipaliwanag sa mga pulis kung bakit nandoon siya sa pinangyarihan. Ayon kay Eric, bandang 1:19 ng madaling araw, natatarantang tumawag sa kanya si Justin dahil bigla na lamang tumirik ang kanyang sasakyan sa gitna ng kalsada. Pinapapunta umano siya ni Justin para magpasundo dahil hindi niya alam paano ayusin ang kanyang sasakyan at natatakot siya dahil sobrang madilim ang paligid. Ayon kay Eric, hindi siya ganun kalayo sa kung saan na-stranded si Justin. Wala ang pag-alinlangan na sumakay si Eric sa kanyang motor para sunduin ang kanyang asawa. Pero ayon sa kanya, pagkarating niya ay isang nakakakilabot na eksena ang sumalubong sa kanya. Mula sa liwanag na nagmumula sa ilaw ng kanyang motor, kitang-kita ni Eric ang nakandusay na si Justin sa kalsada, duguan at hindi na gumagalaw. Nilapitan niya ang asawa at lumuhod sa tabi nito. Kahit nanginginig pa sa takot, kinuha niya ang kanyang jacket para takpan ang katawan ni Justin. Sinabi ni Eric na hindi niya dala ang kanyang cellphone dahil sa pagmamadali na masundo ang asawa, kaya ginamit na lamang niya ang cellphone ni Justin para tumawag sa 911. Pinakinggan ng mabuti ng mga pulis ang bawat detalye na sinabi ni Eric. Kasunod noon ay kinuha niya ang kanyang number para makontak siya kung may makuha na sila impormasyon sa driver ng sasakyan na bumangga kay Justin. Isinulat ng pulis ang number ni Eric sa kanyang maliit na notebook. Kasunod noon, sinubukan niyang tawagan ang number para masiguradong tama ang ibinigay nito na number. Nang biglang narinig ng pulis na nagring ang cellphone ni Eric at ang tunog ay nagmumula sa bulsa ng kanyang jacket. Lumaki ang mga mata ni Eric at bigla siyang nataranta. Agad na kinuha ni Eric ang kanyang cellphone at ang isip kung paano niya ipapaliwanag sa mga pulis na dala-dala pala niya ang kanyang cellphone. Pero bakit sinabi niya na naiwan niya ito sa kanilang bahay dahil sa pagmamadali? Nagtinginan ang mga pulis pero wala sa kanila ang napakita na sila ay nagdududa. Iniisip na lamang nila na siguro dahil sa nangyari kay nakalimutan niya na dala pala niya ang kanyang cellphone. Matapos masuri ang pinangyarihan ng insidente, isinakay na sa ambulance ang katawan ni Justin para ma-autopsy. Pinuntahan ng mga pulis ang bahay ng pamilya ni Justin para ipaalam sa kanila ang nangyari. Halos hindi makapagsalita ang mga magulang ni Justin sa natanggap na balita. Alam ng mga magulang ni Justin na sobrang takot ito sa dilim, kaya ang ipinagtataka nila kung bakit siya nagmaneho ng ganoong oras at dumaan sa sobrang madilim na kalsada. Ang katawan ni Justin ay nakandusay din sa gitna ng kalsada at may layo itong 600 meters mula sa kanyang sasakyan. Tapos ang kanyang wallet, bag at coat ay nasa loob pa ng sasakyan. Bakit hindi niya suot ang kanyang coat kung lumabas man siya sa kanyang sasakyan dahil sobrang lamig nung mga oras na yon? Kaya ano kaya ang nagtulak kay Justin na lumabas ng kanyang sasakyan at maglakad ng ganun kalayo sa malamig na panahon na hindi pa suot ang kanyang coat? 3 araw matapos mailibing ni Justin, nagdesisyon ang kanyang mga magulang na pumunta sa police station. Ipresenta nila ang lahat ng mga inconsistencies na napansin nila at umaasa sila na muling isaalang-alang ng mga pulis ang kaso. Pinatawag sa police station si Eric. Muli niyang ikinuwento ang mga nangyari. Ayon kay Eric, gabi na nangyaring insidente, nag-away umano sila ni Justin.
Kakauwi lang ni Justin mula sa kanyang graduate class, samantalang si Eric naman ay kakauwi lang din mula sa hospital para bisitahin ang may sakit na ina. Paliwanag ni Eric na malala ang sakit ng kanyang ina at madalas ay nilalaan niya ang kanyang oras na bisitahin ito sa hospital bago umuwi sa kanilang bahay. Nung nag-away umano sila ni Justin, bigla na lamang itong umalis. Ayon kay Eric, hinayaan na lamang niya si Justin. Baka gusto lang muna niya magpalamig ng ulo. Kaya hindi naman siya ganon ka nag-alala. Umupo na lang siya sa kanilang sala at nanood ng TV. 1:19 ng madaling araw, doon na nakatanggap ng tawag si Eric mula kay Justin na nasiraan siya ng sasakyan. Nakarating si Eric sa lugar kung saan ay nandoon si Justin bandang 1:40 ng madaling araw. Ngunit ngayong kinumpara ng mga pulis ang timeline sa crime scene at ang matinding pinsala na tinamo ni Justin, may nakita silang mga inconsistencies. At ang kalmadong galaw ni Eric ay ang siyang nagpaduda sa mga pulis. Pero wala silang konkretong ebidensya na si Eric ang responsable sa pagkamatay ng kanyang asawa. Pero maraming naging katanungan sa mga pulis kung sino ba talaga si Eric at kung may itinatago ba ito sa kanila. Si Eric at Justin ay unang nagkakilala sa isang tindahan noong taong 1999 kung saan sila ay parehong nagtatrabaho. Sa mga oras na yon, si Justin ay 27 years old at si Eric naman ay 33. Si Eric ang manager ng nasabing tindahan. Naging malapit na magkaibigan silang dalawa hanggang sa nagdesisyon si Eric na sumali sa Marine Corps. Umalis siya sa kanilang lugar para tuparin ang kanyang pangarap. Makalipas ang ilang taon matapos makompleto ni Eric ang kanyang serbisyo sa Marine, bumalik na siya sa buhay civilian. Muli sila nagkita ni Justin at doon ay nagsimula ang kanilang relasyon. Pagkalabas ni Eric sa Marine, nagtayo siya ng sarili niyang transport business. Si Justin naman ay nag-iisang preschool teacher sa Culpeper. Taong 2006 sila nagpakasal. Pero ang hindi alam ni Justin, may sikretong karelasyon si Eric sa babae na nagngangalang Lisa. Nagsimula ang relasyon ni Eric at Lisa matapos ng kasal nila ni Justin. Nagkakilala sila sa isang cafe kung saan ay nabihag si Eric sa karisma ni Lisa. Nagpatuloy ang kanilang relasyon sa likod ni Justin. Samantalang si Justin naman ay buong tiwala niya sa lalaking pinakasalan. Ibinigay niya ng buong tiwala at pagmamahal niya kay Eric. Para sa kanya, si Eric ay isang perpektong mister at nagdadala sa kanya ng kaligayahan. Dahil napapalibutan siya ng mga bata araw-araw, kaya mas lalong porsigido si Justin na maging isang ina. At hindi na siya makapag-antay pa na magkaroon na sila ng anak ni Eric. Ang hindi alam ni Justin na maliban sa may ibang babae si Eric, komplikado din ang nakaraan nito. Katunayan, bago pa sila nagkakilala ay may 2 anak na si Eric mula sa dating nakarelasyon. Noong nangyaring insidente, halos ilang buwan pa lamang silang magkasama bilang mag-asawa at halos nasa honeymoon stage pa lamang sila. Sa oras ng libing ni Justin, halos hindi matigil sa pag-iyak si Eric, kayang awang-awa sa kanya ang kanyang pamilya, mga kaibigan at mga kakilala. Pero ang hindi nila alam na nagkukunwari lamang si Eric. Ipinakita niya na siya nagdadalamhati sa biglang pagkamatay ni Justin. Ngunit ang katotohanan, siya ay masaya na patay na ang asawa. 3 araw lamang matapos mailibing ni Justin, pumunta na si Eric sa bahay ng kanyang kabit na si Lisa. Doon ay puro reklamo siya sa komplikadong libing daw ni Justin. 4 na taon ang nakakalipas matapos ng insidente. Hindi pa rin tumigil ang mga pulis sa kanilang tahimik na pag-imbestiga sa kaso. Kahit na halos nakalimutan na ng ibang tao ang nangyari ang mga pulis, ay hindi pa rin tumigil para malaman ang katotohanan sa likod ng misteryosong pagkamatay ni Justin. Isang araw nakita nila sa cellphone data mula sa cellphone ni Eric ang location nito nung araw na namatay si Justin. Giit ni Eric na nung araw na nangyaring insidente, nasa hospital siya para bisitahin ang may sakit na ina. Pero sa kanyang cellphone signal ay kakaibang kwento naman ang nakita ng mga pulis. Sa oras na sinabi ni Eric na nasa hospital siya, ang kanyang cellphone signal ay nakita na nasa bahay lang nila siya. Hindi pumunta sa hospital si Eric, kaya may sapat na oras siya para patayin si Justin pagka-uwi nito. Kaya nagdududa ang mga pulis na gawa-gawa lamang ni Eric ang sinabi niya sa mga naunang statement niya. Ayon sa prosecution, noong araw na nangyaring krimen, gumamit si Eric ng kanyang cellphone ng halos 157 times. Pero noong tinanong siya kung bakit hindi siya tumawag sa 911 nung nakita niya ang katawan ng asawa, sinabi niya na hindi niya namalayan na nasa jacket pala niya ang kanyang cellphone, kaya ang ginamit niya ay kay Justin.
Dagdag pa sa cellphone location ni Eric, may hindi inaasahang nadiskubre pa mula sa forensic team. Dahil nung masusing pinag-aralan nila ang mga sugat ni Justin, nakita nila na hindi ito nag-match sa tipikal na sugat ng mga sinagasaan o binangga. Nagkaroon nga siya ng internal trauma pero may ibang sugat na hindi dumugo. Indikasyon na ginawa lamang yon matapos mamatay ni Justin. Ayon pa sa medical forensic, ang katawan ng babae nasa hustong gulang na ay mayroong 5 litro ng dugo. Pero nung sinuri ang katawan ni Justin, halos wala pang 1 litro ng dugo ang natitira sa kanya. Ang 4 na litrong dugo ay misteryosong nawala. Nagpapakita na hindi doon namatay si Justin. Pinatay o namatay siya sa ibang lugar at maaaring dinala lamang ang kanyang katawan sa kalsada para magbukhang sinagasaan. Ngunit sa kabila ng mga ipinipresentang ebidensya, patuloy pa rin sa pagtanggi si Eric sa nangyaring krimen. Giit niya na wala siyang motibo para patayin si Justin. Ayon sa kanya, mahal na mahal niya si Justin at wala siyang rason para saktan ng asawa. Pero nag-iba ang kilos ni Eric nung dinala ng mga pulis sa korte ang dati niyang karelasyon na si Allison Crawford para maging witness. Maraming alam si Allison tungkol sa pag-uugali ni Eric. Ayon kay Allison, napaka-controlling at bayolente ni Eric. Halos binuhusan ng malamig na tubig si Eric nung tumistigo si Allison laban sa kanya. Dagdag pa ni Allison na gabi na nangyaring krimen, mga 2 oras bago na-discover ni Eric ang katawan ni Justin, tinawagan daw siya ni Eric. Ang tawag na yon ay hindi simpleng pangangamusta lamang. Dahil ayon kay Allison, kaya tumawag sa kanya si Eric para sabihin na nagkamali siya na magpakasal kay Justin at sobra siya nagsisisi na pinakasalan niya ang babae. Sinabi pa ni Eric na mahal pa niya si Allison at gusto niyang makipagbalikan, lalo pa at may 2 anak sila. Nagulat ang lahat ng tao sa loob ng korte sa testimonya na yon ni Allison. Halos hindi sila makapaniwala sa narinig, lalo na ang mga magulang ni Justin. Dahil doon nakita ng korte na ang motibo ni Eric para patayin si Justin ay para balikan ang dating asawa. At ang isa pang nakita nilang motibo ay dahil sa pera. Napag-alaman na bago kinasal si Eric kay Justin, mayroon siyang $85,000 na utang. Natuklasan din na matapos mamatay ni Justin, nag-claim si Eric ng malaking halaga mula sa life insurance ni Justin. Dahil sa maraming ebidensya na laban sa kanya, wala nang nagawa pa si Eric kundi aminin ang ginawang krimen. Kaya noong October 25, 2011, napatunayang guilty si Eric sa kasong murder at siya ay sinentensya ng korte ng life sentence ng walang parol. Please support po my second channel na Usaping Krimen. Salitan ang pag-upload ko sa kada channel kaya kung gusto niyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos. Maraming salamat! Huwag mag-atubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!